Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome pa sa ating channel. At ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for April 15 to 21, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po sa week na ito ngayong April 15 to 21, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, April 15 to 21, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius for this week, April 15 to 21, 2024. May nakita ako ditong malakas ang inyong intuition. Nagkaroon ng time for reflection. Nakikita ko dito na natuklasan mo yung taong hindi totoo sa inyo. Actually, isip-isip mo siya kung bakit niya nagawa yon, na totoo ka sa kanya, na akala mo totoo siya sa iyo. Pero hindi pala. So, natuklasan mo na hindi siya totoo. Lahat ng mga sinasabi niya is nagdududa ka na. Kasi nga hindi siya totoo sa inyo. Wala akong nakikita ditong pagsisisi. Pero nagtaka ka kung bakit, anong rason niya kung bakit siya hindi totoo sa inyo. Inalala mo yung dati na totoo ka sa kanya. Kung lahat ba ng ginagawa niyang mabuti para sa inyo ay totoo ba? Nag-iisip ka dito And most of the time, gabi ito, nagkaroon ng reflection, realization. May nakita ko dito na kung may hinintay kayo isang cheque or malaking pera, darating na ito sa week na ito. Sa mga nag-expect. Maaari din na makatanggap ka na isang news,
mensahe na agad mong bigyan ng aksyon o reaksyon. Nakikita ko dito na may biglaang pagbabago. Innovation, biglaang pagbabago. Nalungkot ka sa pagbabago. Itong pagbabago na ito ay kailangan eh. Siguro nalungkot ka kasi aalis ka sa comfort zone mo. Siyempre, comfort yan. Or, magkakaroon ng long distance kasi, ayun nga, kailangan eh. Like for example, aalis ka for abroad or sa malayong lugar para magtrabaho. Tapos may hawak-hawak ang document dito. Document na nagkaroon ng restriction sa isang lugar. Ano to? Malaking building. Pwedeng university, hospital, pwedeng government agencies, pwede din corporate structure. And this is the clarification na mataas talaga yung intuition ngayon. And makinig sa inyong intuition, syempre. Okay? And some of you, babalik sa isang, pwedeng seminar, pwedeng nag-self-study kayo, pero most of you gusto nyong bumalik sa, school, or magkaroon ng education, or may concern about education. So I consider this as a new beginning. Pagbabago. At ang mensahe po na para sa inyo, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Na ginawa naman. Ginawa mo dito. Pero I think nahihirapan ka sa pagbitaw eh. Nahihirapan ka sa pag-release. Pero kailangan. Again, this is Crossing Bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. This is all about your connection to your energy, body, to your intuition, to your emotion na magkakaroon ng surrender and a breakthrough is at hand. Spirits guide, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito? April 15 to 21, 2024. Energy. Spirits guide, career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius for this week, April 15 to 21, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, April 15 to 21, 2024. Kunin ko to.
Okay, Gemini, Libra, and Aquarius, by the way, check nyo po yung channel natin. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Gemini, Libra, and Aquarius sa mga hindi pa nakapanood ng monthly Gabay Tarot reading. Meron po tayong career and money, monthly Gabay Tarot reading for April 1 to 15, 2024. Monthly Gabay Tarot reading at yung monthly Gabay Tarot reading April 2024. At marami pang iba. So, check nyo po para sa mga hindi nakapanood. Kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. And, open na rin po yung schedule natin for booking. Para po sa gusto magpa-personal reading, check nyo po yung video ngayon. Yung sa baba niyan, may description box. Tapos, may link nakapost dyan. I-click nyo yan and message me message me sa Messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Bago ko makakalimutan, meron po tayong kasunod na reading nito for Gemini, Libra, and Aquarius. Regarding sa career and money nyo, April 16 to 30, 2024, at love reading, April 16 to 30 again. Ano to ha? Career and money and love. So, dalawang video po. Magkasunod lang po sa weekly nyo. This is your weekly reading, right? Tapos, sa sunod niyan is, career and money and love reading for April 16 to 30, 2024. So, check nyo po. So, para yun sa Gemini, Libra, and Aquarius, separated video po. So, parang tatlong video na pala. Tatlong video na po yung i-check nyo ngayon. Okay? Magkasunod lang po sila. So, yun. Hanap po na tayo ng repeating number. Kasi nung nakaaraang araw, nakalimutan ko. Sa sobrang dami ng mensahe. 'Di ba? Nung nakaraang araw, sobrang daming mensahe. Okay. Merong 8. Okay. Okay. So, 8 lang po. Okay. This is me. Okay. Isa lang talaga. 8. Ang meaning nito is abundance. Yes, abundance, prosperity, and success. Wow. So this number is a sign of having your hard work rewarded and of following the universal, nagkaroon ng good karma. This is cause and effect. Yes, may magaganap na good karma, good luck, cause and effect. This is a reminder, this 88 is a reminder na of blessing. As a reminder of the blessings that shower you every day. Okay? So this is abundance, prosperity, and success. Ito ay isang resulta sa inyong pagiging masipag. Nagkaroon ng rewards. Having your hard work rewarded. Kaya nga nagkaroon ng abundance, prosperity, and success. So, tandaan nyo yan, yung meaning ng 88 number. Okay? Abundance, prosperity, and success. So, claim nyo na yung mensahe. Okay. Bakit ayaw niyong i-celebrate? May nakita ko ditong success, tagumpay. Pero ayaw niyong i-celebrate. Sabi ng card niyo dito na find joy that exists right now.
Celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life. You deserve to celebrate your success. Kahit konti lang po. Basta kung may na-receive kayong blessings, huwag niyo kalimutan mag-acknowledge sa universe, kay God na magbigay pasalamat para tuloy-tuloy po ito. Atong blessings na ito is ang ganda ng energy niyan. So, ayun, magbigay ng oras para i-celebrate ito at magbigay ng pasalamat. So, may tagumpay ha. May tagumpay, may nakita kong tagumpay, celebration. Ayaw niyong i-celebrate kasi may nakita ko dito na hindi ka masaya. Diba sabi ko sa inyo na may kalungkutan ng dahil sa pagbabago, biglaang pagbabago. It might be nagkaroon ng disappointment. Ano pa? Nakita ko dito may sama kayo ng loob. Oo, may sama ng loob sa isang tao. Nagkaroon ng doubt, blame. Yes, nasabi ko kanina, disappointment. So, 2 card na po nagsabi dito. And some of you na stuck talaga sa past nyo. Kasi nalungkot kayo sa pagbabago It might be nagkaroon ng delay sa plano mo in terms of future plan. Feeling mo na trap ka and unable to progress without really understanding why. Okay? So this card advises you to accept and move on. The past cannot be changed. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. At ang pagbabago na ito ay kailangan Yung magkapagsalita lang tayo ng no choice. Pero itong pagbabago na ito, huwag niyong simulin kasi magkapagbigay ito na sa iyo ng healing, ng tagumpay, ng mas matagumpay. Okay? So, huwag kayong mapahinaan ng loob. Kung may sama kayo ng loob kung may sama ng loob sa isang tao, i-release nyo yan. Kasi, sayang naman yung tagumpay mo. Sayang naman yung moment na dapat maging masaya ka. Pero nakakulong ka sa inyong isipan at kalungkutan. Ba? You deserve to be happy, Gemini, Libra, and Aquarius. So, kung nagkaroon man ng failure to face the facts or failure kasi nagkaroon ng delay or nalungkot ka kasi may biglaang pagbabago, kailangan natin i-surrender, embrace yan. Tanggapin na nangyari na kailangan ng pagbabago. And some of you ayaw ng pagbabago kasi nagkaroon ng comfort zone comfort sa isang sitwasyon, sa isang lugar, ayaw nyo ng pagbabago. Pero itong pagbabagong ito ay kailangan kasi baka inalis ka dyan ni God kasi hindi na nagkaroon ng growth. Itong chances na ito, itong pagbabagong ito ay magbibigay sa iyo ng growth. Okay? So, i-prove nyo na sa inyong sarili na kaya mo itong sitwasyon na ito, itong nararamdaman mo. So, i-process mo lang yan. I am not telling you na mali yan na nalungkot ka. Pero isipin mo yung mga pagkakataon, basta new beginning, di ba? Sabi ko sa inyo parati, new beginning is bagong pagkakataon, bagong pag-asa, bagong simula. You're taking chances You're taking chances para maiayos, para magkaroon ng growth, success. Baka ang hiling mo dati na God, gusto kong maging successful. Tapos yung binigay sa iyo, pero ayaw mo. Kasi gusto mo doon ka lang sa comfort zone. Paano mangyayari yung pagbabago sa inyong buhay? Paano mangyayari na mas aangat ka?
kung ayaw mo ng pagbabago. 'Di ba? So, tamang ito na time for reflection. O bigyan ng schedule yung reflection nyo, time for reflection, kasi kailangan yan. Kasi dyan ka huhugot ng lakas ng motivation. Okay? And most of all, dyan ka huhugot ka ng lakas, connection to the universe. Diba? Balakasin nyo ang faith sa universe. And trust your intuition also. Kasi dalawang card na po nagsabi dito na kailangan nyong mag-connect talaga at listen to your intuition. Okay? Pagbabago sana to pero nag-insist po. So I'm hoping na matanggap natin at magkaroon ng moving on. So sa career tayo. Okay. Okay. Akala ko 8. Okay. Sa career and money, nagkaroon ng movement and quick action. Yes, this is transition. This is the clarification of your course here. Nasabi ko kanina, di ba, may biglaang pagbabago na kailangan gawin. Necessary. Biglaang pagbabago. Parang sabi dito na kailangan nyo exercise yung patience nyo. Kasi nga, di ba, kanina sabi ko nagkaroon ng delay. So, kailangan niya exercise nyo yung patience nyo. Kasi nagkaroon ng delay, di ba? Halimbawa, delay sa travel, delay sa matagal mong hinintay. It might be darating ito kasi may darating dito na news information. Ang sabi dito na these delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization. See? These delays, nangyari ito dahil may kailangan kang ma-realize. Which is very good kasi ginawa mo nga. Nag-time for reflection. Something you need to recognize bago ka magpatuloy sa iyong gawain. So, kailangan po daw, sabi po ng card, kailangan niyo po daw na remind yourself to enjoy the process without being so focused on the outcome. Make yourself busy habang hinihintay niyo itong delay. Slow down lang po. Exercise your patience. Okay? So, 3 card na po nagsabi na may pagbabago. Ito yung maganda. Wheel of Fortune. Kasi changes to So this is the clarification of your cards here. 4 na nagsabi na nagkaroon ng bagong cycle sa inyong buhay. Bigla ang pagbabago kasi kailangan. So this is the completion of your cycle. Nakatadhana po ito. And nakikita ko naman dito na after all sa mga nararamdaman mo ditong lungkot, disappointment, kasi nagkaroon ng delay, kasi may taong hindi totoo sa inyo, may nangyaring nakatadhana sa inyo. Fate, destiny, may luck, may good karma. Diba? Sabi ko kanina sa inyo na may ganap na yung 8-8 na message, diba? Ano yun? Prosperity, abundance, good luck, good karma. Dahil sa pagiging masipag mo at tiyaga. Ito na yung resulta. Pagbabago, ang resulta is good karma, good luck. At nakikita ko dito naging happy ka. Sa resulta. Kasi deserve mo Kasi nagkaroon ng, ito yung resulta. Ito yung sabi ko sa inyo na huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation. Like for example, stagnation, walang pagkikilos sa isang araw. Hindi na kayo productive. Kailangan maging productive pa rin tayo sa araw-araw. Kung may problema tayo sa pera, wag natin idama yung trabaho.
Kung may problema tayo sa love life, huwag natin idama yung pera at trabaho. Yun. Huwag lahat. Kasi kung damay lahat, mahirapan ka na niyan. Kung problema sa pera, problema na sa pera. Okay? Example po yan. Okay. So this is new cycle po, changes. Kung dati nahihirapan kayo, ngayon, hindi na. Resulta, magandang bunga. Consider this as harvest kasi resulta ito ng hard work mo. Pagsisipag mo. And nakikita ko dito na you're happy. This is a blessings, good fortune, job opportunity, at unexpected wealth or nagkaroon ng, nakikita ko dito, financial stability. So again, ang sarap sa pakinggan, di ba? So claim mo ito. Kasi resulta ito ng hard work mo. Katulad ng message sa 8-8. So this is a blessings, good fortune, job opportunity, unexpected wealth, financial stability. Kung gipit kayo ngayon, may parating po or dumating na sa week na ito na makapagbago sa inyo sa iyong kaperahan sa buhay karera. Kung jobless ka ngayon, may unexpected job opportunity na darating. Actually, itong sabi ko sa inyo kanina na kung may hinintay kayong malaking pera, check darating na po ito sa week na ito. Kasi may nakita ko ditong mayroong malaking pera na matatanggap mo ngayong week na ito. Whether nagkaroon ng maraming transaction, maraming clients, customer, maraming benta ngayon, kaya nagkaroon ng cash flow. Wow! Ang ganda, no? So, claim nyo, Gemini, Libra, and Aquarius for this week, oh. So, you are moving from a painful cycle to happiness. Embrace new situation na dumating sa inyong buhay. Actually, ang ganda talaga. So, check nyo ha. Huwag nyo kalimutan, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasunod ng video na ito. Pagkatapos ng video na ito, panoorin nyo yung career and money and love reading nyo po April 16 to 30, 2024. Magkasunod lang po ito. So, this is your weekly video and kasunod niyan is career and money. Next is love reading. So, check nyo po pagkatapos ng video na ito. Okay? So, sa love reading tayo. Wow, grabing connection nyo, oh. 4 na card na po nagsabi dito na talagang connected kayo sa inyong intuition. Di ba sabi ko sa inyo na dati dito, o kanina, na makikita ko dito na some of you nag-self-study. Meron nga. Nagkaroon din ng changes. So this is the clarification of your 3 cards here na nagkaroon ng changes sa inyong buhay. Nakatanggap ka ng wisdom message, nagkaroon ng common sense, nagkaroon ng awareness. Diba? May nalaman kayong sekreto, may nalaman kayo na hindi totoo sa inyo. So listen to your intuition. Kung mayroon kang listen to your intuition. Kung mayroon kang emotional intelligence, this will lead you to the answers you need about your romantic urges. So, gamitin niyo yung intuition niyo para malaman mo yung sagot sa mga katanungan mo. Okay? Para po sa mga may relasyon, trust your feelings po instead of overthinking or overanalyzing. Para yan sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. Trust yourself. So go and connect to your divine assist. What I meant is go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Okay? So love message sa mga single dito. Get back to the nature. Oh, kailangan nyo
Bigay ng panahon sa nature. Kahit sa labas lang, hindi na kailangan na magkasta. Sa labas lang po na maraming puno. Kung pwede maaga. Kung pwede maaga kayong gumising. Yung walang ingay ng radyo, TV, tao, sasakyan. Kundi ingay ng mga huni ng ibon, animals, ingay ng mga dahon sa puno. And feel your breathing. Para ma-appreciate mo yung life. And love message po para sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon. A love bond grows stronger over time. Kakaroon ng bonding dito. Okay? Parang may nakalimutan akong sabihin eh. Okay. So some of you nalungkot kasi may nakalimutan nga ako. Some of you nalungkot kasi nahirapan kayo sa pagtanggap yung tao na nanloko sa inyo, na nalaman mo ko na hindi siya totoo sa inyo. Nahirapan kayo. Nalungkot kayo. Nalungkot kayo sa balita, nalungkot kayo sa nalaman mo na hindi siya totoo sa inyo. So, i-process nyo yan ha. Kung kailangan iiyak nyo lang kasi crying is a very healthy thing to do. It relieves stress, ease pain, and cleanses our soul. So, kailangan talaga. Okay? Give time to yourself. Time for reflection. And step forward now and sing your song. There is power in finding your voice. And so sabi dito, you are a strong person. You are being asked to practice self-control and be cautious so that your passion does not lead you into trouble. Message from Archangel Book P. It is time to fly, Leon. 5 card na yata nagsabi dito. 1, 2, 3. 5 card. Nagsabi dito na kailangan nyo makinig sa inyong intuition. Okay, how to connect to your intuition sa mga bago dito. Kung hindi kayo makapag-meditate ng maayos, gumising kayo ng maaga. Labas kayo sa bakuran dyan. Tapos magpaa kayo, mag-grounding kayo sa lupa ha. Kung kailangan ha, kung pwede po. Kung hindi pwede, then may ibang paraan naman. Tapos feel your breathing, appreciate life, inhale, exhale. Then pakinggan mo yung mga huni ng ibon, ingay ng mga dahon, mga puno, hangin. Then meditate. Leave a question kung may sasagot, intuition nyo yan. Kung ayaw nyo, sulat kayo ng question sa journal nyo, sa diary nyo. Tapos kung may sasagot, kung continue na yung sulat nyo, that is your intuition. Kung pwede din sa art, kung gagawa kayo ng art, like painting, kung tuloy-tuloy na yan, that is your intuition. Naka-connect na kayo sa inyong intuition. Kung gusto nyo maglakad, take a long walk. Kung kaya take a long walk, then, yun, meditate and leave a question. Kung may sasagot, that is your intuition. Maraming paraan pa po on how to connect to our intuition. Basta po, free yourself. Kasi, bakit kailangan magpaa sa lupa? Kasi, si Earth is the most powerful thing to do. Na siya yung magbibigay sa inyo ng balance sa inyong energy. Kasi naguguluhan kayo, disappointed kayo, hindi kayo okay, nag-overthink kayo. So, siya yung magbabalanse sa inyo. Okay, so that is your reading for today, Gemini, Libra, and Aquarius. For this week pala, April 15 to 21, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.